Magandang gabi. Ikaw ang una, University. Ikaw ang kauna-unahan, University. Kamusta? Sa lahat ng mga viewers natin, magandang gabi. Okay ba yung mic ko? Naririnig nyo? Nakakabit naman siya. University, nakakabit naman yung mic ko kung naririnig mo. Hi po. Pusa, hello. Ayan, sakto naririnig ni University. So, bilang ikaw ang nauna, University, bakit ikaw ang nauna? University, bakit ikaw ang nauna? Opo. Yes. Sa lahat ng mga viewers natin, magandang gabi. Nag-naughty. Yan. So, maulan ang Wednesday night natin. So, karamihan sa atin ay nasa bahay-bahay. Yung iba, mga estudyante, walang mga on-site na school. At karamihan din sa mga nag-work, naka-work from home kasi binigyan naman ng authorization na mag-work sa bahay ang mga company. Kaya ayan, karamihan sa atin nasa bahay ngayong buong linggo kasi nga walang tigil ang ulan. Kaya mag-ingat ang lahat. Yes, mag-iingat ang lahat kasi nga, yun nga. Baha all over. Romnick, magandang gabi. Magandang gabi din, Romnick. 3 weeks nag-suspend. Elio, alin ang nag-suspend? Pero yung iba nag-suspend ng class, pero yung iba nag-online school pa rin sa bahay. JR! Hi sir, lagi ako nanonood sa update mo sa pageant. Thank you, JR. Yes, pag may updates naman, napipick up naman natin agad tapos ginagawan ko naman agad ng content. Pero recently, ang huling updates ko na content updates ay yung Bangayan ni Raul Rocha at ni Nawat. So, wala pa namang updates pagkatapos to. Elio, Pangasinan, oo nga kasi nasa norte yung grabe yung bugso ng hanging habagat. Ulang habagat, charot. Totoo sir, ang tattoo mo, yes. Jules, yes, bago. So ayun nga, piniplex ko din siya actually. Bago to, ito yung luma from 10 years ago. After 10 years, ngayon ko lang siya naisipang dugsungan. Kasi 10 years ago, in 2015, pinatattoo ko to. First ever tattoo ko to. Ang laki agad, no? First ever 2015. Ilang taon lang ako? 23 lang ata ako noong 2015. Pinalagay ko to. Ang laki agad niya. Nagulat nga ako. Sabi ko, first, ang laki agad niya. Tapos, ang thinking ko nun, papadugsungan ko siya kaagad. Noong 2015, papadugtungan ko siya agad. Pero, hindi ko na siya naging priority hanggang sa tumagal na. 2026, so kahapon lang, doon lang ako nakapag-decide na padugsungan na siya. So, eto na siya. Hanggang dito. Tapos, may balak pa akong ipatuloy na siya. Baka next week na. Para lang matuloy na, matapos hindi bitin. Kat! Hello, Kat, Sir Carl. Kat, Sir Carl. Yes, hello, Kat. Taga saan ka? Laguna. Pero nagstay ako sa Manila kasi nga, pag may work, nasa Manila. Pero pag wala naman, pag walang work or kaya work from home, nandito sa bahay sa Laguna. Dito sa Laguna, since nasa south kami, pabugso-bugso yung ulan. Bakit wala kaya si Sir RJ? Nag-hibernate si Sir RJ. Yes, hindi rin kami nag-uusap eh. Hindi kami nagkakamustahan as of now. Pero nakita ko naman yung post niya. Ayun, nasa bakasyon siya. Pag mga gantong era, nag-hibernate yun bago mag-Miss Universe. Tapos lalabas yun pag mismong Miss Universe na. Dala ang kanyang baon. Shasi, hello. I read sa FB comment ng mami ni Ayin na she will join after 2 years daw. Hope na di na siya sayangin. Ayun, active nga rin sa social media yung mami niya. Actually, na-meet ko na siya one time yung mami niya, si Ayin, during the Miss Universe Philippines. Na-meet ko na sila, yung buong family nila. Super cool sila. So, ayun nga, dahil nabasa mo na join siya after 2 years. Let's see. And okay lang naman yun. Maganda rin naman yun minsan na, alam mo yun, pag sunod-sunod na, di ba, join ko last year,
Jumoin ka ngayon, tapos pag feeling mo sunod-sunod na yung nangyayaring hindi naman umaayon sa'yo, okay lang yun mag-pause, magpahinga muna, mag-reflect, and then yun, pahinga, and during your rest, tingnan mo kung ano ba yung nagiging mali or yung hindi umuubra para pag bumalik ka, goods na lahat. Same with, hindi lang si Ayin may isa pang kontesera ngayon na sunod-sunod si Pateros, yeah. Same silang dalawa ng dapat gawin, mag-rest muna sila. Raise Vrak, may feel mo malakas laban ni Asia. Feel mo malakas laban ni Asia. Malakas nga ni. Ito yung lagi natin pinag-uusapan, di ba, yung laban ni Asia. Feel ko naman malakas, again, malakas naman siya sa Asia kasi tinitingnan ko muna yung mga kalaban niya sa Asia Pero, nakakatakot si Vietnam kasi si Vietnam mukhang may sure spot na si Vietnam kasi nga, di ba, yung host country Vietnam. Kaya mukhang may sure spot na si Vietnam. Kaya si Vietnam yung matindi niyang kalaban. Ayan. Alex Santos, Queen Island sa Tisa Manalo. Ayan. At Tisa Manalo naman ang bet po sa Queen of the Island. JR. Kit mo, sir. I'm from Baguio. Thank you so much, JR. Kumusta dyan sa Baguio? Maulan ba dyan sa Baguio? Yung last na punta ko ng Baguio 2023 pa. Ang tagal na, no? Ang macho Jolo, yes. Piniflex ko Jolo yung bagong tats, kaya nakaano tayo. Ang tawag dito, nakasando. Parang dapat sabak ng sabak, wala ng rest. Lawrence Luis, 1966. Actually, dati motto ko yan. Yung sabak ng sabak, kasi nga laging ang sinasabi ko, hanggat may pera, hanggang bagets, hanggat, alam mo yun, in proper form yung katawan. Kasi pag bata ka, dahil talagang informed talaga yung katawan mo, batak na batak Pero minsan, alam mo yun, dito ko lang na-realize na kailangan din palang muna mag-pause kung kailangan. Tapos, ayun nga, magpahinga and then, i-take note muna kung ano yung mga naging mali from the previous stint mo or yung previous laban mo. Then, yun, pahinga. Para pag bumalik ka ulit, okay ka ulit. Yun lang. Carl, ano reaction mo kay Asia? React si Indonesian. Yun na nga. Ano bang ganap nito? Ano bang ganap nitong nakaraan kay Asia? Kasi ang huli kong silip, sashing ceremony pa. Ang alam ko nga nag-talent na Hindi pa kasi ako hindi pa ako nanonood sa YouTube or kung saan. Ang alam ko nangyari or mangyayari pa lang yung talent kasi yun yung dapat aabangan natin kung may ibubuga ba siya sa talent. Ano yung Queen of the Island? Pageant or movie ba talaga? Kasi guys, wala talaga, nagkaroon sila nung press presentation nung nakaraan, last week. Pero, pinakilala lang yung mga delegates, yung mga tao dun sa loob. Wala rin naman silang kinonfirmed kung movie to, or pageant talaga, or reality show. Pero, yun, based dun sa mga in-interview dun sa loob during the press launch, press release, media launch, blah, blah, blah. Para siyang reality show. Contest siya, hindi siya pelikula sa tingin ko. Pero wala pa kasi silang kino-confirm If masusunod yung format last year, baka daw maka-top 8 si Asia. Bright, totoo naman yon. Top 8. So, 2 Asians and Oceanians. Totoo naman yon kaya. Yun nga, mahigpit niya talagang kalaban si Vietnam. Kasi mukha talagang papasok yan sa Vietnam sa top 8. Kung 2 Asian and Oceanian, isa na dyan, Vietnam Vietnam. So, sino pa yung isa? I-hope na natin si Asia, Philippines. Anong reaction mo kay Miss Cosmo Myanmar? Si Miss Cosmo Myanmar, again, para sa mga hindi nakakalam, si Miss Cosmo Myanmar yung nakalaban ni CJ sa Miss Grand. Yung Myanmar, yung umiiyak, yung nag-trending sa mga memes. Siya si Miss Cosmo Myanmar ngayon. So, ano daw reaction natin? Magpe-penetrate yan. Magpe-penetrate yan hanggang dulo. Kasi nga, sikat nga, di ba, si girl? Tsaka maganda yung connection nila ng national director tsaka ni Bawang. Porch! Hello! Yes po. Yes, bago. Jules, parang sure spot na rin si Vietnam sa top 6, di ba? At mas nakakatakot ba dyan pag siya yung naging, yung siya yung napili sa mismong continent na Asia and Oceania, chururut. Yun. Tapos top 4, instant.
Ayun, Knowing Vietnam. Hindi ko pa nga naka-content yan na may para pala tayong, sa pageantry, may para pala tayong, ano man tawag doon? Mist. Basta na pag Vietnam ginaganap, may rig na nagaganap. Parang ganyan. Sir Carl, ang lakas mo ngayon. Yes! Change image. Change prototype. Charot. Nakita niyo na po ba ang top model ni Asia? Hindi pa tapos na ba? Wala akong alam sa mga schedule nila eh. Wait, search natin kayo. Nasa harap naman tayo ng computer. Miss World. Kung may alam kayo sa mga schedule, ipagbigay alam nyo dyan sa amin para alam namin kung ano yung mga abangan natin na mahalagang segment. Kasi hindi talaga tutok, no? Hindi talaga din tutok ng karamihan ng mga pageant fans. Even mga pageant pages na bihira tayo makakita ng mga news about kung ano na yung susunod sa Miss World. So, ganun talagang hindi ka interesado yung mga tao pagdating sa Miss World. Teka lang. Wala akong makita. Anyways, sabi ni Maha Ruth, hello Maha. Asia is the Vietnam Rose. Vietnam Rose, yes. Asia might be in the top 5, sabi ni Kat. John Fuentes, anong say mo sa Miss World Philippines? Mananalo ba siya ng second crowns? Kaya naman, pero hindi mo pa siya alam na siya talaga yung winner na siya yun. Kaya naman. Nasira Hills na siya sa top model. Kailan yung top model? It's Jayco. Kailan siya nagganap? Tsaka mapapanood ba natin siya? Last night kinanap yung top model. Napanood nyo na? So, kumusta naman kagabi? Buti ba kayo updated? So, ano nangyari? Kumusta naman siya? Miss Cosmo Philippines, mananalo pa si Bella? Hindi ko alam. Edi sundan nilang second round para magka-interest ulit ang mga tao, sabi ni Jules. Yun nga, ang sinasabi Jules, kailangan magkorona sila ng malakas sa pageantry. Like, bansang malakas or maraming fans in pageantry para sundan or ganahan ulit yung maraming mga pageant fans or karamihan ng mga pageant fans na sundan yung pageant nila. Okay naman. Ito sabi ni Jayco. Okay naman. So, na-satisfied naman kayo sa top model segment niya. Okay. Meron na sa YouTube. Sige, papanoorin ko mamaya after nito kasi hindi ko din alam. Well, dapat may content ako dyan pero wala. Tapos na. Mamaya magko-content ako pagkatapos nito. Kunyari real time ko na panood. Real time na panood. Sabi ni sinto, nasira ang heels niya pero laban. Di ba? Natapos na yung top model pero kanina nagbabrowse ako sa TikTok, sa Facebook, wala man lang mga nag-report. Wala man lang mga nag-post. O baka may mag-post, hindi ko lang nakita. So, ganun talaga, hindi ka interesado yung mga tao. Era, mabuhay! Hello! May winner na yan. Sabi ni Maha Ruth. May winner na yan. Graduation na lang talaga yung finals. Correct. Boring naman kasi ng Miss World. Boring naman daw kasi ng Miss World. Pero minsan, pag yung kandidata talagang gustong-gusto mo, no, talagang susubaybayan mo, no. Baka hindi lang talaga din tayo interesado. Unlike kung Miss Universe season na, no, ewan ko, hindi ko rin alam. Bagay, pwede. Bansa na malakas sa pageantry, Vietnam. Philippines din, Maha Ruth, Indonesia. Pero basta si Vietnam, mukhang sure siya dun sa top 2 na Asia and Oceania. Kaya si Vietnam talaga yung nakakatakot. Vietnam, Indonesia, pwede din. Indonesia, Vietnam. So, ayun, i-hope na lang natin na sa Philippines sana yung isa. Kung ganun pa din yung format, ganda ng tattoo. Thank you so much, Marbs. Yes, flex ko nga. Low-key flexing. Baka naman iyak naman si Miss Cosmo Myanmar, hindi nanalo si Miss Grand. Baka naman nag-ano na siya, si Miss Myanmar. Baka naman nag-ano na siya. Ano bang tawag?
lumaki na. Ano ba nag-evolve? Nag-mature na yun. Baka naman nag-matured na siya si Miss Myanmar. Pero malayo ang mararating yan sa Miss Cosmo. Sabi ko nga din dating live ko, ng previous live ko, pag umangat yan ng umangat, tapos biglang top 2 pa, ang dating sa atin nan, maasar talaga tayo mga Pinoy pageant fans. Mayaya mo tayo nan. Sure na ang Vietnam kasi may fan votes. Oo, Hill, may fan votes sa top 6. Naalala ko Mr. World, yung kay Kirk, sa Vietnam ginanap yun eh. Tapos, mataas din ang inusad nung Vietnam na male representative. Character development. Ayun na yung tamang term. Rai, character development. Ayun, character development. May character development na daw si Myanmar. Dapat i-group ang Southeast Asia, pinakamalakas sa pageantry. Yan. Dapat daw ibang grupo daw, sabi ni Maharot yung Southeast Asia. Na i-group ang Southeast Asia, pinakamalakas sa pageantry. Yun. Guys, yung top model, hindi ko pa napapanood, pero mamaya after nitong live, panonoorin ko sa YouTube. Gagawa na lang ako ng reaction video. Para isahang saliyahan na. Kasi nga, hindi rin naman talaga ako nakatutok sa Miss World kasi nga syempre hindi rin naman ako interesado kasi nga 'di ba Miss Universe talaga ako, Miss Universe fanatic. So nagkakaroon lang naman ako ng interes sa Miss World pag may mga ganyang segment, yung mga top model nga na sinasabi nyo, head to head, yung mga mahalagang portion. Nagkakaroon ako ng interes pag may time akong panoorin pero hindi ko siya pinaprioritize na tututok ako alas 7 na kasi talent na yung mga ganun. Hindi siya yung tipong ganun. Kaya ang pogi mo sa bagong gupit mo, ano lang yan, ginanon ko lang kasi nga walang sukulay. Gusto ko lang ng madumi look. Gusto ko lang madumi look ngayon. Papanoorin lang pag finals, ayun, di ba era? Pero pag Miss Universe talagang day 1, no? Day 2, day 3, day 4. Ang excited ako sa Miss Universe ngayon, yung mga drama. Like last year, yung mga Miss Universe drama. Kasi pag may mga Miss Universe drama, mataas ang engagement. Pag ginagawan ko siya ng content, mataas ang engagement. So, kailangan natin ng more drama ngayon sa Miss Universe para mataas ang engagement ng mga contents natin. Kaya yun ang inaabangan ko. Sana matuloy siya sa Puerto Rico. Kasi nga, di ba nagbabangayan ngayon si Nawat tsaka si Raul ng ownership. Hanggang ngayon yung Puerto Rico, wala pa rin silang advice. Dapat may mga schedule na yan ngayon eh. Kasi na ngayon, magtatapos na rin ng August, November ang Miss Universe, so 2 buwan na lang. Hanggang ngayon wala pa silang mga schedules, ganyan. Or naglalabas man lang ng mga ticket schedules, ganyan. Or ticket price, mga information, wala pa silang nilalabas. So baka ma-cancel din siya, pero sana matuloy sila, no. Kailan po talent? Hindi ko po alam kung kailan ang talent. Basta kanina, ang sabi ng mga nasa comment section, yung top model nangyari na kagabi. Ayan. Sabi ni Mirna Tambog, pasok sa top 24 si Asia sa sports. Top 24 si Asia, diba? May sports pa, no? Diba? Naging sport fest. So, tapos pasok daw sa top 24. Kat, Sir RJ ako, kaya pasok sa'yo. Kat, si RJ, pasok sa'yo. Pasok sa Kifi. Charot. Bakit di po kaya invited si Bella sa Miss Cosmo? Marbs, ang alam ko dyan, conflict ng schedule yung dalawa, si Enzo tsaka si Bella. So, ayun nga, may first tranche ng launch kasi di ba mag-launch na ulit yung Cosmo. Sabi mga in-invite. So bakit daw wala yung dalawang Philippine delegate? Ang alam ko dyan, yun nga, conflict sa schedule. Kasi di ba yung last 2 years natin si Atisa tsaka si Chelsea na andun sila sa unang-unang launch. Pero ngayon wala si Bella. So malamang conflict yan, ganyan. Gumawa na lang ng sariling Miss Universe si Fatima, total delusional siya. Sama niya na si Raul. Gumawa na lang daw ng wait lang. Gumawa na lang daw ng sariling Miss Universe. Ano yan eh? Ano ba tawag doon? Either
Kasi di ba ang gulo nga ng Miss Universe, diba? Sinawat, hindi nila alam kung sino man usunod, sinawat or si Raul. Pero kahit kay Nawat na talaga lahat ng mga leadership role or corporate roles, panigurado, kikilalanin pa rin naman nila si Fatima. Hindi naman yung mangyayari na biglang walang invitation kay Fatima ng farewell walk during the finals. Kung mangyayari siya, well, first time siya sa history na parang nag-away-away sila tapos hindi in-invite for the farewell walk yung previous winners. Though sa atin nangyayari pala yan no, sa Philippines, no? Wala siyang pinagkaiba sa nangyari kay Joy Barcoma sa Miss Earth. O nga, no? So, pwede pala siyang mangyari. Ayun ang abangan natin. Yung Miss World kasi, true to advocacy, lasting impact nagawa nila sa lasting impact impact na gawa nila sa Africa, Haiti, and other nation. Sabi ni Mirna Tambog. Correct. Kyle, grabe ang lakas. Makapanalo ng voting sa Miss World, rekta top 6 agad sa multimedia. Ayun nga po ang sabi. Kaya nga malakas talaga dyan yung Vietnam. Papuntang top 6. Pero, ito na nga, no, kung kunyari seryosoy ng mga Pilipino, bilang boto kay Asia, kaya din niya mag-multimedia. Naalala ko si Megan Yang. Kung hindi ako nagkakamali, siya yung nanalong multimedia. Top model at multimedia yung nakuha ni Megan Yang noong 2013. Kasi noong 2030 naman din kasi, yung mga fans, tayo lang yung mga talagang malalaking fans sa buong mundo na pageant fans. Nag-uumpisa pa lang ng Indonesia, Thailand, Vietnam, ganyan. Kaya tayo nakakuha ng 2030 na multimedia. Hindi ba, Aries? Indonesia ba? Mali ba yung sinasabi ko? Mira Tambog winner daw si Catriona. Hindi ko na alam. Basta yun. People's Choice ba? Anyway, sa Maha, anong reason bakit umabot more than 100 candidates sa Miss World? Ito, sabi ni Maha, ano daw reason bakit umaabot ng more than 100 candidates sa Miss World? Unlike MU, hanggang 90 plus lang, di ba? Una siguro franchise, maliit yung franchise fee. Pangalawa, si Mama Muhulia or yung organization, mahilig silang mag-invite ng mga maliliit na territories, yan, island nation. Kumbaga, nag-i-invite sila, tapos siguro binibigyan nila ng exemptions na, sige, ganito lang, ganyan. Hindi katulad siguro sa Miss Universe na, di ba nito lang sa Miss Universe, parang, kailangan yung mga island nation, doon na siya sasakop sa malalaking bansa. Parang ganun, ang pagkakaintindi ko dyan. Hindi ko alam, depende siguro sa contract nila or what. Pero ang ano dyan, yung franchise fee talaga. Pag mura ang franchise fee, pag nag-invite ka, maraming sasali kasi mura ang franchise fee. Tsaka Miss World naman siya, yung credibility din. Para nga sa akin, pangalawang Miss World Miss Universe, Miss World, tapos Miss International, tapos Miss Earth. Yun yung big four. Sabi ni Mirna, nung time ni Megan may People's Choice din. Ang Gibraltar ang nanalo. Galing ng mga memory nyo. So ayan, Gibraltar daw na nanalo diretso sa top 6. In fairness naman sa People's Choice sa Gibraltar, no, na ipanalo ng Gibraltar to think na hindi siya pageant country pero siya pa rin na naging People's Choice no noong 2013. At dumiretso siya sa top 6. Sabi ni Uno, thoughts on John Bonifacio, Mr. Cosmopolitan. Sakto lang, parehas lang naman sila ni Kenneth Marcelino. Patapos mo tattoo mo. Oo nga, Gwen never Pag ganon, pababa na. Plano ko na next week, pababa, hindi pa ganito, hindi wrap around. Ang sakit kasi dito. Ang sakit kasi dito sa loob, pero dapat wrap around siya. Kaso ang sakit sa loob. How much ang pa full sleeve? Depende sa depende kung magkano yung single ng artist. Depende sa design. Kung magkano yung pagkakasunduan nyo. Ayun, depende. Hill. Di nga pasok ang Gibraltar sa top 20 at biglang pumasok sa top 6. Hindi ba mekos-mekos? Feeling ko mekos-mekos yun. Parang favorite si Gibraltar. Anyways,
Sabi ni Mark, hopefully, kahit top 6 kaya ni Asia para bahala na sa Q&A. Totoo. Mi, ano tingin mo kay Kay Soon yan? Ayan nga, Myanmar na ano na natin yan. Nasagot na natin. Ngayon kasi top 40, top 20, top 40, lagi naman yan, top 20, top 12, tapos top 6. So, top 12 na siya, top 6 na siya, hindi na siya top 8. Tapos sa top 6 may People's Choice. So, nagbago pala yung format. Oo nga, no, sobrang drastic na yung cut pag nag-top 12 to top 6. So, parang i-wish mo na lang dyan sa top 6 makapasok yung Philippines. So, ang tanong, kaya ba? Papaano? So, ayun na lang yung wish natin dyan. Sabi ni Noob, talent ang isang asset ni Asia, and way back 2019, the winner won talent. Yun nga, yung sabi natin, talent. Madalas din natin sinasabi niyan, may talent siya. Bukod sa com skills, and bukas kasi may talent nga siya. So, yun yung isa niyang bala. Kaya, malalaman natin yan sa September 5. Malapit na rin pala, ano. Sabi ni Mark, ano yun, nakikita ko na racial gap to for Miss Cosmo India. Hindi ko alam. Baka ano lang yan ng mga fans. Ano lang nila yun. Nagdedelulo lang sila. Sabi ni Triumph Charles, Vietnam gaganapin. Mukhang malabo. Yun nga. Kaya nga nakakatakot. Sabi ni Mirna ulit, Chelek pinadala ng India sa Cosmo. Anong Chelek? Chelek ano? For sure, pasok agad sa top 6 ang Vietnam. Sabi ni Den. Yes, yun nga yung sabi natin kanina, di ba? Nakakatakot talaga yung Vietnam. Poi Lu. Ang pangalan mo, Poi Lu. Unfair kasi sa iba, nag-effort talaga, tas maagawan ng slot sa top 6 dahil sa People's Choice. Wala nangyayari talaga yan kahit dito sa Philippines nangyayari siya. Kumbaga yung mga People's Choice na nga dyan, voting scheme para mag-fast track yung candidates. Yan ay talaga yung kalakalan ngayon na kailangan natin tanggapin. Recently, wala siyang pinagkaiba sa Reyna Filipinas. Na si Caloocan hindi nakapag-evening gown. Hindi siya rumampa sa evening gown. Pero ang ending siya yung nag-top 6 at nag-runner-up pa siya. So, ganun na talaga yung kalakaran ngayon. Ayun, kailangan na talaga natin siya lunukin. Ano say mo kay Miss Cosmo? Myanmar, kakadating ko lang. Wala naman akong pake kay Miss Cosmo Myanmar, aasarin lang niya tayo. Aasarin lang niya tayo pag every time na makikita natin siya, kunyari, preliminary competition, ganyan, maaasar lang tayo. Sabi ni Mark, pwede na ng pageantry this era ang votings, di na kayo nasanay. Tsaka kasi yung ganun, yung nagpa-fast track, yung hindi ka na-include sa top 20, pero biglang magpa-fast track ka sa top 6. Ano siya, ayun na, hindi ko alam kung sino nagpauso nito pero kung sino man nagpauso nan, ginaya na lang kasi ng lahat ng pageant. Kung ano kasi nakikita, yun yung ginagaya. Hindi ko alam kung sino nagpauso nun, pero kung sino man siya, hindi ko rin alam kung anong trip niya sa buhay. So, ayun na nga, ginaya na, binibigyan kasi niya ng authority yung mga pageant fans na talagang iboto yung gusto, maglabas ng pera yung fans para makapasok nga yung bet nila. So, ganun siya para talagang maano tayo, no? Ma-push talaga. Pero, yun nga. Hindi, against din ako sa ganung way or ganung process. Pero, wala yun Nandun na tayo And, nanonood tayo Sabi ni Noob, bakit ba takot na takot sila kay Myanmar? Pag nagsago pa naman si Bella, sa mic, walang buga. Ayun nga din yung sinasabi ko. Maasar lang tayo pag nandyan na siya, pero hindi siya nakakatakot. Hype lang siya. Miss Grand nagpasimuno. Sila ba? Yung nagpa-fast track? Hindi ba Miss World? Miss World ata. O dito sa Philippines, may napanood na tayo bago yon. Yung nagpa-fast track yung candidate na kahit hindi pumasok. Pero nga, baka nga Miss Grand. Parang sa Miss Grand ko din yun na Sabi ni Mirna, Miss World daw. Sa Emmy may pa-vote din, pero free lang.
Sa ME daw may pa-vote din, pero free lang. O wala masama kung free lang. Pero yun talaga maglalabas na ng pera. Talagang pinupondohan na. Walang pinagkaiba sa PBB nung araw na text votes. Tapos kaya hindi ko na alam kung ano sa PBB. Wala siyang pinagkaiba sa ganun. Pero wala ganun eh. Ganun talaga eh. Sabi ni Mirna sa Miss World kasi top 40, top 20, top 8, wala namang ginagawa ang candidates. May ginagawa sila, yung mga activities nila. Doon na siya nasala sa mga activities nila. Di ba yung Miss World, may mga activities sila. Doon na siya nasala. Naka-overall score, no? Yes, Mirna, naka-overall score. Mirna Tambog. Ang naalala ko sa pangalan mo, si Mirna Manibog. Yung sexy star during the 80s. Mark, excited lang ako. Anong gown ni Asia sa graduation? Sa finals. Sana yung gown niya yung talagang yung mapapawaw ka. Yung parang yung eksenang napawaw tayo kay Opal last year. Yung mukhang panalo na. Di ba paglabas ni Opal, no? Mukhang panalo na. Paglabas ni Opal, siya na yun. Siya na yung panalo. Yun, siya na nga yung nanalo. Sana ganun yung eksena niya, no? Pageantry fans, totoo po ba magiging alay si Angelica? Kung hahayaan niya ang sarili niyang magiging alay talaga siya. Pero ngayon, alay talaga ang datingan niya. Kasi, di ba nga, parang imposible ang back to back, pero, kahit galingan niya, pinakamataas na talaga, first runner-up, kasi nga imposible ang back to back, so alay talaga. Pero nasa sa kanya na yon kung ano ba yung gagawin niya. Sabi ni Pollex, madami talaga akong nabasa na pag Vietnam talaga ang host, matik sa kanila ng isang slot sa finals. Lagi naman, napatunayan na natin yan, kasi nga diba ng mga nakaraan, lahat pag Vietnam talaga. Na-content ko na yan. Inisa-isa ko dun sa content ko yung mga pageant na ginanap sa Vietnam. Tapos nagpe-play sila. Kahit hindi sila ka-place. Asahan na natin yan ngayon sa laban ni Asia. Sabi ni Pageantry fans, sana sumanib si Kat at si Emma kay Angelica. Pero ayun nga, kasi yung sabi natin na kahit anong gawin niya, kahit maglupasay siya, kung imposible talaga yung back to back, or kung hindi talaga siya papausadin, ang pinakamataas na place niya lang niya makukuha, runner-up talaga, kahit anong gawin niya. Kaya siya alay talaga. Kaya kahit sumanib sa kanya si Kat, or si Emma, kung hindi talaga papataasin yung placement ng Philippines this year, kasi nga, nag-back to back na ng mga nakaraang taon, hindi talaga siya uusad, kaya alay talaga. Ang decision pala na nakaidawat na sa organization. Kahit maglambitin si Angelica, alam natin imposible talaga. Diba? Ganun nga siya. Kasi parang nagiging reason ng organization, give chance to others. Yun. Pero, ayun nga, runner-up, okay na yun, runner-up. Top 5, okay na yun. Asia Rose po. Nasagot na natin. Kanina pa natin sinasabi si Asia Rose. Sabi ni Maharot, kahit kumain pa siya ng buhay naman, o kahit kumain ng bubog, kung talagang ang decision ng organization na hanggang second lang, hanggang third lang, hanggang first, yun lang talaga. Yun na yun. Sabi ni Lorenzo, if nanalo si Angelica, for sure, malakas ang bashing. Oo nga, imagine niyo nanalo si Angelica. Ano kayang sasabihin naman sa atin ng mga kapitbahay? India, ganyan. Vietnam, Thailand, Myanmar, Laos. Hindi pala sila bashers. Indonesia, yan. Yung MGI ngayon, gaganapin sa India. Di ba may issue? Yung si CJ, siya yung kumuha ng corona. Di ba nagkaroon ng issue ang mga Indian pageant fans tsaka yung mga Pinoy pageant fans. So ngayon sa India siya gaganapin. Ano kaya magiging reception ng mga Indian pageant fans ngayon sa Philippine delegate tsaka dun sa dalawang Pinay queens na pupunta sa MGI sa India? Sabi ni Maha, kahit patunayan niya na siyam ang buhay ng pusa. Charot lang. Mr. Bruce, if di siya nanalo, di laban siya agad sa All-Stars. May representative na yung Reyna Pilipinas sa All-Stars, diba? Yung dalawa.
Sabi ni Lorenzo Raffle, protect MNCJ. Protect MNCJ. Anong thoughts mo sa batch ng MUT ngayon? Parang ang hihina nila. Yes, sa Lusa Jazzy. Wala kang mapili ngayon. Wala kang mapili sa batch ng MUT. Well, wala kang mapili pero mukhang kay Tarina na nila yan ibibigay. Sabi ko nga dati sa mga previous live, hindi naman din, ayoko na din talaga na si Tarina. Sana ibigay na nila sa iba. Pero kung mukhang kay Tarina rin nila yan ibibigay. Kasi si Tarina yung sikat. Maharut, nagpapadala pa kaya ang Empire at ALV? Siguro kung may interesado naman at gusto rin naman nila, magpapadala pa rin naman yan. Unless, sinawat, biglang sabihin na dapat yung mga babaeng mag-MJ All-Stars ay galing na sa franchise. Hindi ko sure. Dark Horse daw si Asia Rose, sabi ni Cutie in Dogs. Sana. Pollux, Tarina Botox, according kay Del. Pero ibang-iba na talaga yung mukha ngayon ni Tarina. Recently nga may kumakalat na picture ni Kylie Versosa tsaka ni Tarina, yung magkalaban sila sa Miss International 2016. Ibang-iba talaga yung mukha niya. Baka matulad si Asia kay Kesh na. Pagdating sa finals, walang dating yung styling. Kay Kesh na o Krishna? Krishna ba yun or Krishna? Hindi natin sure. Baka naman, iba-iba naman din kasi yung stylist nila. Iba yung stylist ni Krishna dati. Iba yung designer ng gown. Iba rin naman yung kay Isha ngayon. So, sa finals na lang tayo mag-abang. Wrongs, yes. Bago siya. Low-key flexing. Kailan na Miss World? September 5. Hola. I think papasok si Angelica sa top 5 dahil good ang relationship ni Papa Nawat and Papa Jojo. Papasok naman yan. Papasok yun sa top 5. Pero ang tanong dyan, kung winner, ayun yung question mark. Pero papasok yan kasi nga, di ba? Yun nga, sabi nyo na rin, yung relationship. Yung relationship ng winner, ay yun ng national director, saka dito sa Pinas. Bakit kaya wala si Asia sa hotpicks ng Miss World Idol? Kaninong hotpicks ba yung nakita mo? Yung hotpicks case, mga pageant fans lang gumagawa na. Kunyari ako, pageant pages ako. Kineso pageant pages, gagawa ko ng hotpicks. Yun na yun. Ako na lang na din nag-decide nun. What do you think possible placement ni Ann and Alexi sa MGI All-Stars? Si Alexi kaya mag-top 5. As in, bubulusok yan sa top 5. The Crown PH. Bakit wala siya sa... yun yung decision ng The Crown. Ang alam ko sa The Crown, marami silang namimili dyan eh. Parang 5, 6. Yung buong The Crown team. Yun yung decision nila. Syempre, hindi naman natin pwedeng sabihin sa kanila, hoy, pasok mo si yung decision nila eh. Tunay, yes, Tunay. Tunay, Nilo, yes, Tunay. Thoughts mo kay Allison, kaya ba back-to-back? Kakayanin. Malaki ang laban niya, pero yung back-to-back din, hindi din natin alam kung kaya. Sabi ni Lorenzo Raffle, for me, Ann, baka matulad lang siya kay Fuchsia. Mag-top 18 pero mag-top 10. Feeling ko mahihirapan nga. Pwede, oo. Pero yung top 5 parang hirap kasi niya eh. Ang hirap niyang i-ace ng top 5 eh. Unless ikaw talaga. Ganun. Abangan na lang natin sa December. December 12 ang MGI All-Stars. Thoughts ka kay Katrina sa MI? Katrina Johnson, Miss International. Teka lang. Kung iraranking ko yung mga top 6 girls ngayon, yung girls sa Big 6, kung irarank ko sila, ang mauuna sa akin, si Bea. Pangalawa, kung yung mauuna sa akin makakuha ng corona, si Bea. Pangalawa si Asia. Pangatlo siya, si Katrina. Bakit? Kasi yung pagdating kasi sa MI, parang alam na nila lahat kung ano yung hinahanap ng MI eh. Parang, sabi natin pang MA na si Katrina, pang MI. Pero pagdating niya dun, pare-parehas na sila eh. So, mahirap talaga makuha yung MI. Kaya nirang ko na lang siyang pangatlo. Ayun.
Um, Sino matinding kalaban daw ni Bea sa MU? Ngayon, hindi ko alam. Hindi ko alam, pero hindi ko pa alam. Pero siguro Puerto Rico na lang ang sagot ko. Si Jennifer Barredo. Um, sana kay Benny. Sana kay Benny or kay Phuket ibigay ang MUT. Sawa na ako kay Tarina. Sabi ni Wi-Fi ni Peter. Diba? Ako nga din eh. Yung parang ayoko na makita ng Tarina na naman ulit sa Miss Universe. Gusto ko ibang Thai naman. Thai tapos mukha talagang Thai. Yung asing Thai na Thai talaga. Thoughts on Gwen, Melissa Soriano. Next year pa naman si Gwen. Hintayin muna natin yung magiging fate ni Kat. Yung host delegate ng MA kulong daw sa CR yan. Sa Puerto Rico. Kung matutuloy yung Puerto Rico, sabi ko nga kanina, hanggang ngayon wala pa kasing mga information na nilalabas yung Puerto Rican organization. Na ito yung ganyan, ito yung ganon. 2 months na lang. So, yeah. Tapos nag-aaway pa kung sino yung susundin. Kaya baka nalito na rin sila. Nalito na yung mag-organize sa Puerto Rico kung sino yung susundin. Any prediction for Asia Simpson? Hindi ko alam ano nangyayari. Ayun ni Kyla for BBB 2027. Sabi ni Selif, manalo si Katrina, posible kaya ang back-to-back kay Gwen. Imposible na yon. Parang ang dami nangyayaring back-to-back, no? Parang lahat ng mga ang kino-comment dyan, minamanifest natin na pag nanalo si ganun, back-to-back. Hindi ba nagiging main character na tayo? Parang lahat na lang. So, pag nanalo si ganito, mananalo si ganito sa susunod. Paano yung mga susunod na reps? So, paano na lang yung mga susunod na, yung mga may representative in 2028, 2029, kung nanalo na tayo ngayon. So, ang tanong dyan, kung deserving ba nung girl? Kung sila ba yung tamang girl, tamang delegate? Yun yung tanong dyan. Kung mamaya Ate Chona naman pala to, yung Ate Chona ka ba? Kung hindi ka Ate Chona, mabait ka, ikaw talaga yung mananalo. Kasi 'di ba, yung mga nananalo talaga mga queens natin, mga mabait talagang queens yan eh. Hindi yan mga Ate Chona. Tingin nyo malaki ang chance ni Asia manalo sa Beauty with a Purpose? Siguro kasi siya may nanalong Beauty with a Purpose sa Philippines eh. Baka naman kaya. Dalawa lang ba representative sa All Stars? Pwede pa po mag-join yung iba. Kasi wala pa namang announcement ngayon na manggagaling na sa franchise yung sasali. Sabi ni Maharut, bakit daw Simpson? Pinoy ang tatay ni Asia. Adopted kasi tatay niya. Yes po, sa mga nagtatanong, kasi di ba Asia Rose Simpson, bakit daw Simpson ang ginagamit na last name? So, akala ng mga fans, yung Simpson ay galing dun sa nanay. Pero hindi. Yung tatay niya kasi parang adopted nga sa American side. So, yun, Simpson yung ginagamit nila. So, yun yung backstory niya. Tama si Maharut. Kuya, how about Cosmo, December, January? December po. Mga third week yan ng December. Kasi hindi siya pwede maging second week kasi sasabay siya sa MGI All-Stars. So, malamang third week yan. Or baka first week, mauna sila. Parang ang ganda daw ng pasarela ni Bea, sabi ni Zirex. Para lang. Charot. Joe, second edition ng Reyna Filipinas, April 11. April 11. Hindi naman siya mag-overlap sa Miss Universe Philippines. So, yeah. Jors, yes po, real. Tingin mo, kuya, makukuha ang charm? Sana, makuha kasi si April, deserving niya eh. Siya na yung deserving na delegate. Si April. Kaya nga nilulook forward ko din yan si April. Unang-una, bakit? Titahan. Di ba nga yung mga Miss Charm nasa titahan na side, mga mature side. So, kaya perfect talaga si April. Pangalawa, deserve talaga ni April. Nakilala ko kasi si April personally. At based sa pagkakilala ko sa kanya, sobrang real niya. So, deserve niya manalo ng crown.
Pageant country na bang Czech Republic? Pageant country ng Czech Republic, hindi. Hindi na, wala namang ingay sa kanilang pageantry. Nagkakataon lang talaga yung mga Czech girls. Nache-check. Yung mga Czech girls, nache-check lahat ng mga gusto natin in pageantry. Grabe ang bata ni Asia and she has done so much for her age. Oo nga, no? The King of Life. Paano pa kaya pag nag-30 siya? Hipon sana for MGI next year, sabi ni Peter. Hipon. Di Hipon. Si Hipon ay kasali sa Queen of the Islands. Correct. Parang kakapanalo lang ni Bea tapos malapit na. Parang kailan lang no yung Miss Universe. Yung Miss Universe Philippines. Kailan daw ang laban ni Sasha? Aalis siya ng bansa. Sasha Lahunya, aalis siya ng bansa papuntang Thailand mga third week ng October. Mangyayari ang Miss Globe November 10 or 11. So, ganyan. Paano kapag may tickets na daw sa Puerto Rico? Sabi ni Joe, di ibig sabihin tuloy na. Ayun nga, di ba sabi ko nga ngayon, hanggang ngayon wala pang information. Wala pa mga tickets, ganyan, bla bla bla. Kaya ang hirap niyang ma-determine kung tuloy ba yung Puerto Rico. Kailan po ba yung worldwide? Yun din, isa pa rin yan. Wala namang announcement kung kailan. Movie yata yung Queen of the Islands. Not sure. Kasi wala pa talagang nilalabas hanggang ngayon. Tingin mo sino makakauwi ng Crown for Empire? Sana si Bea na. Sana si Bea. Sana mag-ibang org ng MU. Ang pangit na ng name nila. Sana New Era. New Crown din. Sabi ni Wi-Fi ni Peter. Ang hirap din kasi sa sitwasyon nila kasi ang daming may-ari ng MU eh. Hindi siya yung isang tao na lang. Na for example, kung si Trump lang, naghahati-hati talaga sila ngayon kasi parang naging corporation na siya. So, yung mga tao dun sa loob ng corporation nag-aaway-away din kung sino yung talagang merong mataas or na authority or kung sino yung pinakasusundin. Kaya, ang labo talaga nila ngayon. Kulang-kulang 2 weeks. Sabi ni Mark, kulang-kulang 2 weeks na lang Burmans na. And pageant season na. Totoo, sabay-sabay siya, pati mga male pageant natin. Sabay-sabay na siya. Nasa MU pa din ba si Miss O? Hindi ko alam. Oo nga, ano nangyari? Hindi ko alam. Ano ba nangyari sa kanya? Sabi ni Rong, si Mario nakuha niya sana Tourism World. Nakuha niya sana Tourism World. Kung tuloy siya ngayong taon, yung Tourism World. Kailan ang homecoming ni Katrina Legadon? Hindi ko din sure. Hindi ko nga alam kung kailan siya uuwi. John Ray, hello. John Ray, miss you. Kilala pa kaya ako nito. What is your thoughts about Miss Cosmo Finals being... January ba siya? Sinabi na talaga? Di kung January kasi ang dami ata nga nilang kasabayan sa December kaya minove na lang nila ng January. Pero ang late na kasi sana siniksik na nila sa December para matapos ang taon na tapos na yung lahat. Mabuksan na daw ang Alcansha at mabili ng MU, sabi ni Apple. Di buksan. Anyways guys, yun nga, nag-top model segment na daw si Asia. Hindi ko pa siya napapanood. Ayun ang papanoorin ko mamaya at pag napanood ko siya, gagawa ko ng content. Kasi ang dami nagtatanong ng reaction kung ano daw ang reaction natin sa top model segment ni Asia. Nasabi nyo nga dyan kanina, nasiraan ng sapatos. Tapos, ano nangyari? Nasiraan ng sapatos. So, panoorin ko siya, tapos gagawa ko content. So, panoorin nyo din siya mamaya para alam natin kung ano nangyari. At, yun. Sabi ni Kyle, akala ko postpone kasi sabi nila, pero tapos na pala. Ano ba yung postpone? May round 2 pa yung mga true na battle talaga. Teka lang, nalulos na ako sa mga sinasabi niyo dyan.
Maharut, MU lang ba ang pwedeng gumamit ng sash na USA? Hindi ko alam. Siguro depende yan. Minsan nagtataka nga din ako sa ganyan eh. Sabi ka, ba't iba buo United States? Yung iba nga buo ba United States of America eh. Tapos may mga naka-USA. Baka depende yan sa usapan nyo kung ano yung gagamitin nyo. Isa lang din naman yan eh. Isang bansa lang naman yan. Wala naman siyang hindi naman siya yung katulad ng, kunyari, Turkey, na dapat Turkey yan ang ginagamit kasi parang wala nang Turkey. Ganun. Or the Netherlands. Minsan may Netherlands, the Netherlands, the Bahamas, yung iba nilalagyan ng the. Pasok po ngayon sa Asia sa top 24. Ito may nanonood ngayon si Nilo. Sabi ni Nilo, pasok daw ngayon sa top 24 sports fast track sa Asia. Di pasok. So, ibig sabihin nun, lumalaban talaga ang ating pambato. Pero kasi, hindi ako kampante dyan sa mga talagang mga fast track na yan eh. Kasi nga, naniniwala talaga akong kung sino yung gusto ng org, yun din talaga yung mananalo. Kaya, yun. Pero yun, sana makatulong pa rin sa kanya. Alam mo, pageant ang nabili na daw ng Filipino businessman? Hindi ko alam. Hanggang wala kasing confirmation, hanggang wala kayo nababasa dyan sa social media na announcement na galing sa mga lehitimong organization, mahirap siyang inkumpirma kung yun talaga. Pero kung nakikinig naman kayo ng mga chismis ngayon, naririnig nyo yung mga bawat chismisan sa mga pageant pages, siguro alam nyo na kung ano. Sabi ni Maharut ulit, baka kasi may patent. Registered trademark sila sa world na Miss USA. Feeling ko lang. Parang naman nun, ang bigat na kung may mga ganun-ganun pa. Pero pwede din, hindi ko alam. Ayan ang aalamin natin, Maharut. Pero pwede, o nga no. Kasi iba-iba talaga sila eh. Say your prayers. Ganda ng tattoo. Yes, salamat. Low-key flexing. Thoughts kay Nicole sa Miss Worldwide. Hindi ko po alam kasi hindi nga natin alam kung sino yung mga kalaban niya. Parang ewan ko, for me, parang naging bonus title talaga siya eh. Wala siya pinagkaiba sa mga tourism title ng Araneta dati. Na ikaw si Binibining Tourism, ganyan. Miss Tourism Kineso. Or ikaw si Miss Araneta. Parang naging ganun siya. Pero ewan ko. So, yun, manonood na ako ng top model after nito. Mag-end na ako, guys. Maraming salamat ulit. Magandang gabi. And magbabalik ako sa Friday for our weekend live stream. Flex ng biceps. Wala akong... hindi ko pa siya ma-flex kasi mas mahapdi. Wait lang. Sige. Mahapdi siya. Bago pa lang siya. Kagabi pa lang siya. Tapos, nakapag-decide na ako na ituloy ko na siyang ganito. Buong buo ng... Siyempre pa si TikTok Pageant Guru Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru Carl Loyola.